nako. Good morning sa inyo mga chismosa. Alam mo, sa totoo lang naulan pa. Kaya, gusto ko sana mag-chika-chika sa ano. Pero, kailangan habang ako na-chismis, kailangan nag-exercise ako. Kasi, once na ito, ang nakakita na ako'y nakaupo lang at puro lang ako cellphone, gagalit na naman ako. Ito napakatapang. Ayaw niya nang pinapaano niya nang hindi ako ayaw niya nakaupo lang ako na nakatambay habang ako nag-exercise. Ang gusto niya kasi, maglalaro kami, ganyan. Gusto niya yan eh. Ganyan eh. Yan o. Gusto niya yan eh. Napaka-arte niyan. Yan o. Ayan ang napakahigpit niyan. Ayaw niya nakatambay lang. Kailangan maglalaro kami dyan. O. Ayan ang pinaka-ano niya. Gusto niya. Ay, problema ko pa siya. Parang siya yung bossing ko. Na kailangan pagising pala, kailangan wag puro cellphone. Ayaw niya. O, saan na, Goldie? Saan na? O, asan na? Bilis! Sipain mo! Bilis! Ang bagal. O, sinisipa niya yan. Ako na! Sulog! O, no! Bilis! Saan na? Saan na? O, bilis! Bilisan mo! Ay, nako. Ayan ang isa pang problema ko dyan, dipungan. Ako pa pinahahabol hanggang sulok. Saan mo na yan? Kaya ang alaga ko na rin. O, ayan ang mahilig lang niya. O, ganyan. O, yan, ganyan. Yan. Pero pag malayo, pag nasa sulok yung mga napunta, ay Diyos me dahil, problema ko pa. Ayan, dali, ikaw na. Ayan ang ayaw niya. Pagpasok ko pa lang ng pinto, mga alas 4, alas 5, yan, di po nga, nakasahod agad siya. Gusto ko man lang kimis-mis muna, ayaw niya. Kaya, natatakot ako dyan pag sa kuko niyan eh. Kaya, tumatayo talaga agad ako. Eto naman, eto mabait to. Tsaka, masama yung pakaramdam niya, kaya yan lang siya. Dahil, ito talaga ang masyadong energy yan, si Beshi ko. Yan ang gusto niya. Hindi niya ako sasaktan, hindi niya ako iistorbohin, basta naglalaro kami. Ayaw niya nakaupo lang. Kung naka-cellphone lang ako, ayaw niya. Pero kung tutulog ako, kunwari, pipikit ako, okay lang sa kanya yan. Pero pag cellphone lang, nakaupo ako, hindi po nga. Problema ko pa. Kailangan ko mag-advance. Ay, hindi na nga sa inyo. Naghahanap sila ng pagkain. Siyempre, yung pandesal ko, hindi ko muna kinain. Yung pandesal ko, para makabili ako ng kanilang paborito. Kaya na pa yung pabalik-balik sa akin. Inaantay niya. Naubos na kasi yung binili ko. Kaya, yun, yung natira ko pang almusal ng pandesal. Nakapagkape naman ako. Pero, yung pang tinapay ko, lalabas na ako. Bibili akong pagkain nila paborito. Ay, Waldi, diyan ka lang muna ha. Lalabas ako mamaya ha. Uy. Diyan ka muna, napakamaldita ka talaga. Ay, Diyos me day. Katakot ko lagi. Ito, tahimik lang tayo. Diyan lang ikaw ha. Sinisipon siya. Ikaw sinisipon siya. Wala, chismis ko lang. Saan kaya nakas po nakainis. Di ako kapag chismis, kailangan ako'y nakatayo. Hi mga chismosa, magandang gabi. Tanghalian, di po. Tara na. Saka na ano ko. Wala na, chismis ko lang. Ano mo, hapunan na. Magsipaghapunan na kayo. O kasi pagpatulog na to. O, gatas. Alam mo, dati hindi ako nagagatas. Dati kahit gabi, nagkakape ako kasi tanghali at hapunan ako. Ay, hapunan, di po man. Dati kahit gabi, nagkakape ako. Ano ko tawag dito. Kahit madaling araw ako magising, okay lang. Kaso ngayon, alas 8, naantok na ako. Simula lang nang ma-stroke ako. Dahil pagbabago, nakakamiss yung mga dating ginagawa. Kaya, namaya, inom na naman ako ng gamot. 2 gamot na naman. So yun nga, may chismis lang kasi ako. Kasi syempre, nakasarado na yung pinto. Kasi pag mga gantong oras, gabi, pinapakain ko na yung 2. Niyayaya ko nang lumabas yung 2 kong alagang pusa. Naging dalawa agad yung aking alaga na naman. Ito nga. Ang masaya lang naman kasi talaga, si Goldie, ang simula nung maliit siya, hanggang ngayon, na medyo malaki na siya, nagdadalagat, nagkakaroon na siya ng utong. So, hindi siya naglalabas talaga ng kalsada. Hindi siya nag-ano ng kalsada. So, ngayon, buti na lang, masaya ako ngayon kasi wala na masyadong ulan. Kasi maghapon na naman ang ulan. So, dito ko na siya pinatulog ulit. Doon. Kapag ganitong oras ko kasi, pag mga alas 8, natutulog na ako, nire-ready ko na yung pagkain ni Goldie doon. At least kahit magdamag siya doon gising, may pagkain siya. Kaya hindi ko siya pinapatulog. Dito na. Kasi minsan, kumakatok. Alam mo yung, di ba yung mga pusa, nag-iingay. Hindi ko na kasi nag-enjoy siya pumasok sa loob ng bahay. Kaso matutulog na ako na alas 8. Kaya kasi totoo lang, dati, medyo maliit-liit pa siya, nakakauwi siya dito, nakakatulog siya dito sa amin. Nang tahimik siya. Di po nga, dahil sa tumagal-tagal na siya dito at dito na rin siya lumaki, naging makapal ang mukha na. Di po nga. Oo na. Hindi na ako makatulog. Minsan, gano'n. Dadaig ko na ang unggoy, parang nang unggoy. Hindi na siya pusa, unggoy na ata. Ay, minsan, feeling ko na, tutusok-tusok na yung mga ulo ko.
Pero yung medyo maliit pa siya, dati, hindi siya ganoon. Lagi lang siya sa uluhan ko, sa ulo ko. Nakaano yan. Nakahiga lang siya sa may unan, sa uluhan. Kaso, ngayon nga, malikot, hindi ako makatulog. Kaya dumating yung time na talagang nilabas ko ng alas 12. Alas 12 ng alas 12 yata yun. Nilabas ko siya. Antok na ako eh. Feeling ko kasi masisira yung tulog ko pag ganoon. Pero inayos ko naman yung pagkain niya, higaan niya. Ganun naman lagi ang ginagawa ko sa kanya. So ngayon nga, dalawa nga sila, alaga. Yung isa, mabait. Oo, medyo, pero parang wala pa siyang anak. Pero malaki na siya, parang si Goldie lang din. Malaki lang ng konti kay Goldie. Kasi wala rin, tingin ko mo, virgin pa ata siya. So, yun nga. Ang bait niya, dahil. Wala akong masabi sa bait. Kaso, ang problema, ayoko naman ipasok yung bisita. Si Chris nilagyan ng pangalan ng kapatid, pamangkin ko. Chris daw ang pangalan. Babae din. Akala ko nga lalaki. Di sana naging magjowa na lang sila sana. Kaso pareho silang babae. So, napaka-sweet niya lalo. Kung wala siyang napaka-sweet. Basta si Goldie kasi masyadong silosa. Mahirap. Kasi nabasa ko, parang yung mga orange na pusa. Ayun ang mga medyo matataray, yung mga masusungit, parang ganun. Tingin ko naman, napakataray talaga noon, ni Goldie. Tsaka ang taray talaga noon. Ayaw niya na may kasama. Lalo na andin sa bahay. Pero kahit pa hindi siya masyadong nakikipag-away kasi nga, baka hindi siya masyadong makagano kasi nga malaki lang sa kanya eh. Nalaban sa kanya. So yun. Wala lang, ginismiss ko lang kasi katok na katok. Naririnig ako, tawag. Alam mo, gumagano-gano ata ng paa niya. Tapos, meow. Eh, maumay din naman siya. Kasi malamang, gising din naman talaga sila. Kasi mamaya, pag gantong oras, ang daming napunta yung mga pusang malalaki. Ang lalaki? Oo, lalaki. Tapos, hanggang madaling araw, alas 4, gising na talaga ako. Pero minsan, nagbubukas ako ng pinto. Minsan alas 5, minsan 4:30 kasi kumakatok na agad si Simon, si Goldie. Alam niya yung oras ng gising ko eh. Kaya talagang best in agad siya. Kumbaga kung tao siya. Mami, Beshi, buksan mo. Dito na ako, Beshi. Bigla nag-look ako. Bigla na, pagkismis lang ako. Kasi, nasa labas na sila. Pinalabas ko na kasi alas 7 na eh. Para makatulog muna siya. At mamaya, maraming mga boylet dyan sa labas. Gagala na naman. So, wala na, paano lang, tara na. Kismis ko lang sarili ko, kasama yung mga friendship ko. Okay, wala na maghapunan na kayo, mga di po ngayon si paghapunan na. Okay.